Good evening mga Lods. Ngayon meron tayong papakita sa inyo, no? Yung ating pinagpaguran sa loob ng 2 taon. Pinapakita ko sa ating vlog yung ating mga pinya. Kung saan talagang ito na, nag-harvest na tayo. Ito na yung ating mga pinya, no? So, yung unang batch hindi ko napakita kasi maliit lang. Pero ito, saka mayroon pa doon kasi hindi kasi sabay-sabay. Hindi kasi sabay-sabay yung pag-harvest, yung paghinog. Kaya minsan ganito kadami, minsan ilan lang din. Pero mayroon pa doon. Hindi pa kasi nahinog. So ito guys, so naglalaro to sa 70. Yung isa yung presyuhan dito. Ito, nahinog lang. 70 to. Ito. So yun nga guys, sabi ko, so once na meron talaga tayong tinanim, talagang mag-expect talaga tayo na mayroong aanihin. Mga 2 taon ko na itong tinanim, nakalipas, no? 2 years na. So ito na, meron na tayong harvest. Tapos mayroon pang doon sa bukid. So parang ano lang parang di naman matagal na mag-antay ka, magulat ka na lang, mayroon ka ng anihin. Kasi once ang farmers nagtanim, isang beses lang tayo magtatanim. Tuloy-tuloy na yun. Kasi yung puno nito, pag hinarvest mo, yun, kusa rin yung tutubo. Magkakaroon din ng yung bunga. So tama nga sabi na isang beses lang tayo magtatanim habang buhay tayo mag-aani. So yung guys, nakita ko lang ito dahil kung meron kayong mga area sa yung kahit diyan sa sa yung bakuran o sa bukid, mas the best talaga na itanim yung pinya at saging kasi lifetime talaga. Kasi mayroon kasing tumutubo na saha, tawagin sa amin dito. Lifetime na yun, hindi na yun na mamamatay, kundi tutubo. Pag nag-harvest ka, mayroon namang tutubo. So ma-inspire sana tayo, no? Yung mga farmers, ganun lang talaga ang buhay dito. So ito na yung pinaghirapan ko. So yun nga guys, ito mayroon palang maliliit dito. Kasi ito kasi di kasi para yung tubo. So may binta lang ito ng 30 o ganito. Pero ito malaki, 70 talaga to. So, okay guys, hanggang dito lang muna tayo. Bye bye and God bless you.